Detalye sa star-studded na lamay ni Lolit Solis at mga celebrities na nakiramay sa pamilya niya. Lamay ng veteranang kolumnista na si Lolit Solis, dinaluhan ng mga bigating artista. Ito ang buong istorya. Nakidalamhati ang mga kilalang artista sa mundo ng showbiz sa lamay ng veteranang kolumnista at talent manager na si Lolit Solis. Hanggang sa kanyang paglisan, nagpakita ng suporta ang mga kilalang artista pati na ang kanyang mga naging talents. Star-studded ang venue ng kanyang lamay sa Eternitas Chapels and Columbarium sa Quezon City. Halos napuno nga ito ng mga artista at nagmistulang showbiz reunion pa ang kanyang lamay. Ilan lamang sa mga artistang nagpaabot ng pakikiramay sa naiwang pamilya ng kolumnista. Nanguna ang kanyang mga naging talents na sina Paulo Contis, Christopher De Leon at asawang si Sandy Andulong. Lani Mercado, Bong Revilla, Lorna Tolentino, Yasmin Curdy, Tonton Gutierrez, Ami Austria, Gladys Reyes, Mark Heras, Glidel Mercado at Pauline Luna. Makikita na magkakasama ang mga ito sa larawang kuha at reunited muli ang mga talents niya sa mismong pagbisita nila sa lamay ng kanilang itinuturing na ina sa industriya. Nakiramay din sina Terzo Cruz, Sam Versosa, Jong Hilario at Vong Navarro na siyang nagbigay pugay din sa pamamagitan ng pakikiramay sa naiwang pamilya ng kolumnista. Spotted din si Alfred Vargas, Benji Paras, Rian Ramos at Patricia Javier. Bukod pa rito, spotted din ang mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez, bossing Vic Soto at asawang si Pauline Luna Soto, kasama ang anak nilang si Tali. Nakiramay din si Arnold Clavio at Direk Gina Alahar. Bumisita naman sa lamay ang OPM singers na sina Martin Rivera at Shaja Padilla. Nasurpresa naman ang karamihan sa pagbisita sa lamay ng paboritong alaga umano ng yumaong kolumnista na si Gabby Concepcion. Unang nagpaabot siya ng pakikiramay sa anak ni Manay Lolit. Kung matatandaan, nagkaroon ng issue ang dalawa noon dahil nasa Manila Film Festival scandal. Inamin naman ng yumaong kolumnista sa ilang panayam noon na nagkaayos na sila ni Gabby, ngunit hindi na katulad ng dati ang estado ng kanilang relasyon sa isa't isa. May pahayag naman si Senator Bong Revilla sa pagdalaw ni Gabby sa lamay ng kolumnista. Tanging saad niya na paniguradong masaya umano siya dahil dumalaw si Gabby. Masaya si nanay. Nakaharap niya si Gabby, I'm sure. Ayon sa ulat, na isa si Senator Bong sa mga naging tulay upang magkaayos at magkausap ang dalawa noon dahil nasa issue. Tinupad umano ni Gabby ang hiling ng yumaong kolumnista kahit pa man sa kanyang paglisan. Ayon sa source na nakatakip umano ang kabaong ng kolumnista, ngunit dumating nga si Gabby sa lamay ay pinabuksan ito ng kanyang anak na si Sneezy upang masilayan ng aktor ang mga labi ng kolumnista. Bago ito buksan ay taimtim na nagdasal muna ang aktor bilang pagbigay respeto. Samantalang nagbigay naman ng mensahe si Senator Bong at labis na nalungkot sa pagpanaw ng kanyang itinuturing na pangalawang magulang sa kanyang pahayag. I cannot say naman na I'm okay. Trying to be okay. Yan ang buhay. Kailangang move on tayo. Chapter ng buhay yan, kasama si Nanay Lolit. Buksan naman natin bagong chapter ng buhay natin. But syempre lahat naman tayo nagluluksa dahil sa pagkawala ni Nanay Lolit. Hindi lang ako nawalan ng manager, kundi nawalan ako ng para kong nanay. Sumabigat sa dibdib. Sa rami ng mga pinagdaanan ko, siya yung tagapagtanggol ko. Siya yung nagpapalakas ng loob sa akin. Siya yung mga nag-a-advise sa akin kung paano maging matatag. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa kanya. Ang laki ng hirap niya sa akin. Sa kabilang banda naman, ay nagbigay mensahe naman ang aktor na si Mark Heras para nasa yumaong kolumnista. Sa kanyang pagbisita sa lamay, sinabi niya na kahit pa man na nagkaroon sila ng alitan at issue noon, ay pinili niya pa rin na magbigay respeto. Kung matatandaan na nagkaroon sila ng issue noon dahil nasa pera, saad ng aktor na mamimiss umano niya ang pagiging prangka nito. Siyempre, yung walang prenong bibig ni nanay, kahit saan si nanay, kapag may gusto siyang sabihin sa'yo, sasabihin niya yon. Samantalang inilarawang loyal defender naman ni Paulo Contis at Lani Mercado ang talent manager nila. Sa pahayag ni Paulo,
Saludo umano siya sa pagtatanggol ng kolumnista sa kanya. Iba kasi kami mag-away ni Nay Lolit. As in, grabe yung pagpapagalit niya sa akin kapag may mga maling nangyayari. Kapag hindi ako sumusunod, ang gagawin niya, yung mga mali ko, ikakalat niya yon. Puprotektahan naman niya ako kapag nag-backfire sa akin. Pero ganun talaga siya maglambing. She will protect you kahit kanino. Kahit kanino talaga nang aaway talaga siya. Nakita ko yon, naranasan ko yon. Sa mensaheng ipinaabot naman nila ni Ania, mas marami pa siyang alam kesa sa akin at sasabihin niya lahat ng mga sekreto at pagkatapos nun, pero at the end of the day, sasabihin niya, huwag kang mag-alala. Imbestigahan ko yan, pero para sa akin, nanay will always be our defender. Binalikan din ng aktres na si Yasmin Curdy ang naging tough love experience niya sa yumaong kolumnista. Saad niya na lalaitin ka muna niya sa umpisa at kung nakitaan ni Manay Lolit ng improvement ay pupurihin niya naman daw ito. Sa lamay ng yumaong kolumnista, pinasalamatan naman ni Gladys Reyes ang ibinigay na aral sa kanya ni Manay Lolit. Sa loob ng 3 dekada ay naging manager niya ito kahit pa man wala silang kontrata. Dahil sa mga payo umano niya sa kanya ay napabuti ang kanyang karera, kaya nagpapasalamat siya ng lubos sa naidulot na aral na kanyang iniwan. Pinasalamatan naman ni Sneezy ang anak ng yumaong kolumnista ang lahat ng mga artistang nagmamahal sa kanyang yumaong ina. Thank you, dahil lagi niyong kasama si Mami na hindi ko magawa kasi nasa abroad ako. Thank you dahil na-show niyo yung love niyo. Nagumpisa nga ang lamay ng yumaong kolumnista nitong July 5 at bukas ito para sa publiko. Nitong July 8 naman ay na-cremate na ang kanyang mga labi bandang 2:00 ng hapon sa Loyola Crematory Commonwealth, Tandang Sora, Quezon City. Nakauwi lamang ang anak ng kolumnista nitong July 4 mula USA, kaya malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng mga taong nagbigay suporta at pagmamahal sa kanyang ina hanggang sa huling hantungan niya. Sa pagdagsa ng mga artista sa lamay ng yumaong kolumnista, iisa lamang ang iniwang mensahe at pag-alala nila sa kanilang karanasan kasama ang kolumnista noong nabubuhay pa lamang ito. Sa kabila pa man ng pagiging prangka at matalim niyang magsalita, ay lahat ng iyon umano ay pamamaraan niya upang matuto ang kanyang mga alagang artista. Masakit man minsan ay nakatulong naman ito sa kanila at napulutan ng aral ang minsay pagkakamali rin ng kolumnista noon. Nagpapasalamat naman ang pamilya ng yumaong kolumnista na sa kabila pa man ng kamalian niya ay hindi nagtanim ng masamang tinapay ang mga taong naging parte sa kanyang buhay. Nariyan pa rin sila hanggang sa mga huling sandali at hantungan niya. Ang pagbisita ng mga artista ay sumisimbolo pa rin na sa kabila ng pangit na nangyari noon ay maganda pa rin ang relasyon nila sa huli. Mula dito sa amin sa Showbiz Philippines, may you rest in peace, Lolit Solis.